Karangalan ko na ipakilala sa inyo si Barangay Chairman Nur Hasan Jamiri. Isa siyang kagalang-galang na barangay chairman dito sa Tipo-Tipo. Pero napakarespetado niya rito dahil ngayon naninilbihan siya bilang public servant. Pero nakuha niya yung respeto ng tao sa Tipo-Tipo dahil sa naging buhay niya na ikukwento niya nung nakalipas. So siya nang magkwento dahil very exciting yung kukwento ni Barangay Chairman NJ. Thank you, sir. Nais ko po ikwento sa inyo, sir, na kung ano ako ngayon at ano ako before. So, kaya nung nabanggit mo, ako po ngayon ay Barangay Chairman sa Barangay Limbu Upas, Tipo-Tipo, Basilan Province. Masaya po ako, sir, na nanilbihan bilang barangay chairman sa aming barangay. Kasi sa aming barangay, sir, before, kung baga sa ano masilimut yung kwento eh. Ikwento mo nga yung gaano rin yung sitwasyon ng barangay nyo bago ka naging barangay chairman. Before, sir, yung kasagsagan pa ng yung magulo pa dito sa aming bayan na isang Limbu Upas sa matatawag na rin natin na magulo. Kasi po, diyan po yung barangay, diyan po ako, yan po yung barangay namin. So, nung panahon pa ng may mga abusayap pa dito sa Basilan, sir. Yan isa sa mga ng mga militar, ang Limbu Upas. Kasi taga dyan ako sa Limbu Upas. Kaya masaya po ako dahil kung ang dati ang mga taga Limbu Upas ay may hindi masaya ang kanilang pamumuhay dahil sa takot. Takot sa sundalo, baka magka-operation. Ngayon wala na. At sa katunayan, isa na po ako sa naging pinuno nila dyan sa ano. Yun po. Kaya masaya po ako. Ang dahil sa yung una, natatakot po yung mga taga-Limbu Upas. Ngayon wala na silang kaba. Wala na silang na takot. Pangalawa po, yung mga anak ko, na kumbaga dati na ganun din, natatakot din sila. Ang kwento kasi, sir, nung nasa loob pa ako, hindi pa ako nagbalik loob sa gobyerno. Yung mga anak ko noon, mula eskwelahan papunta, mula bahay papuntang eskwelahan, galing eskwelahan papuntang bahay. Hindi kagaya ng mga ibang bata na makagala, makipaglaro sa mga kano nila. Ganon yung buhay ng mga anak ko. Kaya masaya po ako kasi yung mga anak ko hindi na gaya ng dati. Katunayan, yung anak ko ngayon may college na, may senior high na. Dalawang college po at saka isang senior high po. Anong mga programa mo ngayon, Kap, barangay chairman sa barangay mo ngayon? Ano yung mga focus mo ngayon bilang isang barangay chairman? Actually, sir, yung ano ko, kasi ang dito, yung pagkain. Kaya hinikayat ko yung taga Limbu Upas na magtanim tayo. Dahil kulang din sa ano ba, kopras? Ang hanap buhay po sa amin, sir, rubber. Pero hindi enough yung Kaya sabi ko magtanim tayo ng gulay, mais, yung pwede ibenta, pwede rin namin
grabe yung taas nilang respeto sa'yo. Pasensya na kanina may nagpuputukan kasi may firing range sa baba namin. Pero gusto ko lang ikwento kung gusto ko kasing maging proud si Barangay Chairman NJ na yung kanyang serbisyo ngayon sa barangay niya ay napakarangal. Pagkain, which is kasi dito, medyo mahirap din ang pera kung wala ka talaga. Raberan ang dito, di ba? Opo, sir. Pero si Barangay Chairman NJ, Nur Hassan Jamiri, hindi pa naman niya nakwento. 27 years siya bilang isang mujahidin. 9 years siya sa MILF and 17 years, 16 years sa ASG. And ikukwento niya na ano ang naging buhay niya para sa benefit ng mga kabataan, hindi lang ng Basilan, kundi ng Pilipinas na rin para towards yung understanding ng ano ba tong naging buhay din niya. So, Chairman, pwede bang batang-bata, 44 pa lang siya, 44, kasi batang-bata siya nung nagsimula siya. Pwede bang ikwento mo yung buhay mo? So, ako noon, 1992 po, sir, na napunta po ako sa Kamabubakar. Ang pakay ko po noon sana, mag-aral. Kasi libre po yung pag-aaral doon sa Kamabubakar. Yun ang sabi. Arabic at saka ano na rin. So, pagka 92, pagka 93 po, sir, pumasok po ako bilang nag-training po ako noon ng basic commando. At 14 years old ka doon? Hindi pa po, sir, 14 kasi 81 po ako pinanganak. So, 93, 12 years old pa. Ganun ka bata? Opo. Pero hindi lang ako mag-isang bata doon, sir. Yung mga anak na din ng mga mujahidin doon, meron din nakasama. Doon ko po natutunan yung jihad sa MILF. Ganun ka bata? Ganun ka kabata? Opo, sir. So, ang doktrina po sa amin noon, ang jihad ay pakikibaka sa pamahalaan. So, kaya po kami makikibaka ang daw ng jihad dahil inaapi daw yung mga Muslim. Ito yung dahilan kung bakit kami makipag-jihad. Inaapi ang mga Muslim, inaangkin ang mga lupain nila, tapos kung papalayasin ka, inaangkin yung lupain, papalayasin ka sa yung pero ito yung kung pipigilan ka sa yung reliyon. Ito yung ng jihad, sir. Yung pinakamataas na rason. Bakit kami kipag-jihad. So, ang masaya naman sa ng jihad, sir, kung mamatay ka sa landas ni Allah, sa pakikibaka bilang nag-jihad, ang katumbas nun, paraiso. Yun po yung nag-ano sa amin. Paano mo tinanggap yun na ganun ka kabata? Paano mo pinaprocess sa utak mo yung ganun noon na 12 years old ka Opo. Bilang bata, kasi sir pag bata, wala pang kung tanggap na lang. Kasi wala pang idea na mga Kaya nga kasi hindi ko sinasabi na mali. Kaya yun din ang pagkaintindi ko na And yun din na nagmo-motivate sa inyo na ganun kataas yung motivation nyo na lumaban ng lumaban. Opo, yan po. So, nung patagal hanggang sa wala na ako sa Kamabubakar, nabalik na ako dito sa Basilan. Ito na ako kinahudlimaya. Ganun pa yung So, wala pa mang peace negotiation noon. Ganun din yung
ah, Mindset nyo. Mindset, opo. Pero pakikwento mo nga yung naging buhay mo kasi halos doon ka na lumaki pala sa Abubakar. Kumbaga halos ang tagal mo pala doon? Di sir, 2 taon lang ako doon sa Kabubakar. Ah, okay. 2 Tapos taon. bumalik ka dito? Bumalik ako dito. Nabalik po ako doon sa Kabubakar noong 2000. Nung outwal na sa Abubakar. So, bumalik ka dito mga 14, 15 years old ka? 2 years ako doon. 92, hindi. Kasi 81. Mga nasa 14 pa ako. Nasa nun, sir. 14. Opo. So, pagdating mo dito, Hindi pa. Mga sa 2003. 12 pa ako noon, sir. So, grabe ka bata. 12 pa ako noon. Kasi nung pupunta ako doon, 11 pa ako. So, 2 taon ako doon, naging 13. 13 po. 13 years old pa ako noon. Grabe. Tapos, pagdating mo rito, Dito, bilang na ako na MILF, dyan ako kinahudlimaya. Yan. Pero, labas-pasok pa rin na tapos sa community, pasok sa loob, ganun yung stand ng mga yun. Kasi yung MILF siya parang civilian life din na pagdating dyan sa ganun yung So sa'yo nun, anong mission mo sa buhay na ganun, 13 years old ka? Ano ang pure jihad ka o mag-aaral ka o ano? Yung una, sir, pag-aaral sana ng High school o ano? Elementary pa nun, sir Pero nung sir, wala na. Nawala na yung pag-aaral. Kumbaga sa focus na sa jihad. Nang dahil kung makikibaka ka, mamamatay ka sa landas ni Allah, ang katumbas nun, paraiso. Yun lang. Yun na yun yung mundo mo. Yun po. Yun ang Kahit saan pa ako pupunta dito sa Basilan, yun pa rin ang nakano sa isip ko. Na ganun. Tuloy-tuloy na ganun kakabata. Opo. O sige, huwag mo ikwento kung sino nakalaban. Pero ano unang encounter mo naman? Gano'n naman ka? Di ba? Ano na yun? Di ba? Trained ka na galing, pero sige. Huwag mo ikwento, hindi mo kailangan kwento saan at sino. Pero ano ang ramdaman mo nung una kang mapabakbak naman? Siyempre sir, nung bilang bata pa, natakot. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, parang hindi, Ranger yung yung unang sabak. Kala ko ba ayaw mong bagitin yung Ranger. Pero sige, so yun yung una mong encounter pa. Opo, sir. Ranger po. Doon yung takot, siyempre. Kahit kung mamamatay ka sa landa, yung ipag-arapan sa siyempre doon pa rin yung takot. Pero nung dahil sa ipagpatuloy ko pa rin yung kasi hindi naman yun, sir. So, totoo lang, batang mujahidin ka. Apo, sir. Yun ang ko sa sarili ko eh. Sige, explain mo nga ano yung mujahidin. Ang turo po sa amin, sir, pag ikaw ay unang-una dapat may takot ka sa Panginoon bago ka matawag na mujahidin. Okay. Tapos, ang ginagawa mo base sa Quran at saka sa hadis, kung iyon ang tunay na mujahidin. Iyon ang pagkakaintindi ko. Iyon ang turo sa amin ng MIL. Okay. So, kung mujahidin ka, kailangan pa rin yung landas mo hindi lalayo at hindi lalabag sa Quran talaga. Quran. Opo. Ganun po, sir. Pag labas ka sa Quran at saka hadis, hindi ka matawag na mujahidin. Kahit sabihin mo pa ako ay isang mujahidin. Okay. Lahat ba ng MILF noong mga panahon na yon matawag mo na purong mujahidin? O meron din, kasi may na-interview ako na Rido, meron yung hinahabol ng batas. Pero sa loob, nagiging mujahidin na. Pero, yung unang nila. Kasi ganito yung na-experience ko, sir eh. Nung sa ito sa Abu Sayyaf na. okay. Sa Abu Sayyaf. So nung yung mga kabataan pumasok sa Abu Sayyaf, mayroong pumasok ng dahil sabi nila maraming pera sa Abu Sayyaf. Libre ang baril. Tapos bibigyan ka pa ng pera. Meron din, sir, na pumasok sa Abu Sayyaf dahil may rido. Tapos yung para may kakampi sila, kumuha ng lakas, umanib sa Abu Sayyaf.
Meron din po sir na parang nagtampo sa mga magulang, kung may ipapabili sa mga magulang tapos hindi mapabigyan, doon din pumasok sa Abu Sayyaf. Yun ang na-experience ko sir. Ganon, may mga ganon pala na rason. Pero pag nasa loob na, yun na. Pero ang turo po sa amin ng MILF sir MILF muna tayo. MILF muna tayo. Bago ka matawag na mujahidin, pag yung intention mo, fisabilillah. Ibig sabihin, pumasok ka sa jihad na wala kang ibang rasyon, makikibaka ka sa nang dahil sa Allah, walang ibang dahilan. Gaya ng nabanggit ko, pera o walang ganon. Walang ganon. Bago ka matawag na isa kang mujahid. Kaya hindi ko masabi na yung lahat pumasok na sila ay tunay na mga mujahidin. Kasi ang totoo niyan sir, ang nakakalam lang kung sino ang tunay na mujahidin, Diyos lang. Kasi siyang nakakita sa loob natin. Kasi 20 years old ka na nung pumasok ka na as Abu Sayyaf, di ba? So buong 12 years old hanggang 20 years old ka, MILF na mujahidin, na batang mujahidin ka talaga. Na yun lang yung utak mo noon. Opo sir, yun po. Kaya nung walang kidnapping ang pumasok sa isip ko. Ang MILF kasi sir, yung sariling sikap. Sariling sikap. Para pambili ng bala, pambili ng baril. Yun sa ng MILF. Wala yung turo ng MILF na kidnapping, extortion. Wala yan sa MILF. Kung may gumagawa man yan na yung MILF daw sila, hindi turo yan ng mga pinuno sa MILF. 2001, paano ka napasok ng Abu Sayyaf? Kasi yung 2001 sir, after ng... Ay, hindi. Gumiyara ka muna sa kasabay. Sige. Tayo pala magkakalaban sa... Hindi, kwentong giyera muna tayo doon sa Central Mindanao. So, tayo pala magkakaharapan doon sa Langkong, Sir. Mabigat-bigat na laban. Opo, sir Kasi Tayo magkakaharap Sa Langkong, sir, yung pagpasok, una, hindi ko alam kung 105 ba yun o kung 81 mm ba yun ang binagsak. Walo-walo sir Bagsak doon sa Langkong. Sa may doon kami naka-blocking. So, yun. Tapos, ubitin. Tapos ng ubitin, saka susugod yung tropa. Kami yun. Doon na kami napatras. Yung mga patay namin sir naiwan doon. Oo. Nakailan kami doon. Ewan ko napunta ka sa Quarry, sa Balabagan. Lampas ng Langkong, North... yung hindi kami na doon, sir. Lanao Surside. Kami yung nanggaling doon. Tapos galing kami. So, yung Langkong, galing kami sa kabila. Tapos, 2nd Scout Ranger Battalion tsaka 4th Scout Ranger Battalion. So, kayo yung katapat namin. O sige, kwentuhan nga tayo doon. Anong feeling ng binobomba rin kayo doon? Medyo takot din, sir. Matindi-tindi nun sir apat yung ubitin. Sabay-sabay yan. Pag alis ng apat, andyan na naman ang pagkatapos yung maliit na helicopter na MG-50 ba yun? Kasi yun yung kasiyahan ko naman nun. Ako'y taga-call nun. Kasi nasa front line ako na 105. Siyempre, yun yung 105, OB10. Grabe yung sir, yung pag iniwan na yung kami yung huling umalis na talaga sa Camp Abu Bakar na yung sa ni Salamat, ni na Benji, iyak doon si Benji nung naiwan na yung Camp Abu Bakar. Tapos yung si Commander Suaib, opo sir, yung boss namin sir si Commander Suaib. Ganun ba? Inner guard siya? Opo sir. So inner guard ka? Opo sir, kasama po ako sa inner guard. Pirga. Kayo pala kalaban namin. Sa inner guard, matibay si Commander Suaib. Talagang rin siya
Akyat kayo ng, ano na? Akyat po kami ng ano, sir, ng Vietnam. Mm. Tawid kami pupuntang Lanao na, sir. Yung pag-uwi, kasi kanya-kanyang ano na, sir, eh. Nung ano. Tawid kay Lanao sa Busra. Sa Busra, opo. Pero nakuha namin yung Busra. Di na, sa gilid lang kami ng Busra, sir, eh. Kasi yung doon sa ano talaga ng Busra, mga tropa nang nandun. Mm. Dito kami sa ano. Sibilyan nang nag-ano sa amin. So, tumawid lang kayo? Opo, sir. So, butig. Sa salon kami sa Butig, Lanao. Mm. Tapos pupunta kami ng Marawi. Bago na kami tatawid dito sa ano, Basilan. Bakit ilang kayo na galing Basilan na nag-reinforce? 30 plus kami noon, sir. So, kami sa bilang grupo ni Hud Limaya, sir, ang naano doon. Ang nadali? Hindi, ang pinasama ni Hud Limaya. So ganun pala talaga yun. Talagang kayo yung... Pero wala naman nadali sa inyo doon na galing Basilan? Alhamdulillah, wala naman po, sir. Ganun pala yung ginawa nyo. Baba ng Butig, atras, At, Marawi, baba Iligan. Ano na, balik pero Basilan. kalat-kalat kami noon, sir. Meron din napunta dito sa ano. Dito sa... Ano yun? Kauswaga. Ano yun? Kauswagan. Kauswagan. Yan, Lanao del Norte area. Kabila. Meron napasama doon sa mga tropa ng mga ano. Pero yun yung unang major mo talaga na malakihan na bilang mujahidin. Opo, sir. Yun po. yung ano. Opo. Masaya laban, no? Hindi, ngayon. Tama-tama na lang tayo, pero pareho tayo nun, eh. Di ba? Hindi, mga ganito yung panahon na yun, sir, ang ano doon, yung takot, yung lungkot, kasi nakuha na ng militar yung Abu Bakar, dapat sana hindi makuha. Napakalaki. Opo. Pero ikaw nun, fulfilled ka ba na naging mujahidin ka noong mga panahon na yon? Opo, sir. Kasi kung commander mo si Commander Swaib, alam ko yung level niya kasi na-interview ko siya noong 2009 pa. Ang taas nung level niya ng... Sila palang commander niyo. Ano yung tawag dito? Ano? Yung respeto ba yung tao na yun? Iba, yung bang... Doon ko talaga nakita na ganito pala ang kalibre ng mujahidin. Nung una ko siyang ma-interview. Masabi ko yung ano na yun, yung tao na yun, sir, na mujahidin. Ganon. Opo. Respeto. Respeto. Oh, yun. Sige nga, ikwento mo nga bakit. Kasi standard mo yon. Standard, paano mo siya masabi na respeto si Commander Swaib? Commander Swaib. Unang-una, sir, kasi ang basihan, ang ano niya, sir, yung guidance niya, Quran. Yun. Kung ano lang yung pinag-uutos ng Quran, yun lang ang ano. Yun lang kanya. Kasi nung naalala ko pa yung turo niya, kahit Christian, dapat mahalin mo. Dapat maging yung ano ka ng yung ipakita mo yung Islam kahit sa Christian. Ganon siya? Ganon yun. Opo, ganon siya. Kaya respeto po siya. Pero pagdating sa sundalo yun, sir, parang siya pag sa labanan, ganon yung matapang na. Po, sir, masasabi na matapang kasi yung, parang nandun yung jihad sa niya. Nasa chat, na-post ko na interview ko sa kanya. Kumakain nga lang kami sabay na oo nga. Kinukwento niya yung oo nga. Talagang agree ako sa'yo na tunay siyang mujahidin. Pero pagbalik mo dito nun, ano ka na? Medyo hinog ka na. Opo, sir, kasi parang na rin. Ano ka na? Tumanda na rin. Tapos parang nag-ano na rin. Bago ka nag-Abu Bakar, na-encounter ka pa dito? 2019. Bago nag-2000? Bago opo, sir. Dito? Yung unang encounter ko nga po, sir. Pero nadagdagan pa yon. Opo, sir. Huwag mong banggitin kung saan. Hindi naman kailangan. Ang inaano ko lang doon, nahubog ka dito na noong mga panahon na yan. Opo, sir. Kasi 95. Kasi kasagsagan kasi, sir, yun Pero mula hindi pa 2000, mula ng 1997, sir, kasagsagan na yan ng MILF na dyan sa, dito sa amin. Pero, Nakailang na yan. napapabakbak ba ng todo yung MILF dito dati?
Opo, sir. Diyan sa Albarca. Hindi kasi ang mainit lang noon doon, yung Narciso Ramos Highway, yun lang ang palaging naririnig noon. Dito pala noon, napapabakbak din Opo, kayo? sir, rin dito. Di ko lang alam kung may balita ba Pero ganun yung Panay operation yung mga tropa dito, sir. Nung mga panahon Nung panahon na yon. Opo, sir. Bago pa kasi yung mga MILF na Pero bago rin ang Abu Sayyaf noon. Sina Abdul Rajak Hindi noon. pa sikat yung Abu Sayyaf noon, sir. Sumikat lang ang Abu Sayyaf, sir, nung 2000. 2000 na. Opo, nung nagkidnap sila dito sa dito sa Tumahubong. Dito parang sumikat yung Abu Sayyaf. So nung panahon na yon, nung nahasa ka na rin sa combat dito? Hindi mo naman kailangan pero masabi nating hindi ko naman masabi na yung mahasa, pero may karanasan na rin. may karanasan na. Kung baka yung una, andun pa yung takot na yung kung baka ikaw sundalo ka naman, naging official na kung ano yun. Pero nung gano'n nahasa ka, ano yung maliban sa experience tsaka skill, ano pa yung tumaas na antas level ng mo? Motivation mas lalo bang tumaas? Pagiging mujahidin mas lalo bang tumaas? O lalo nang matapos yung nung Abubakar. laban-laban natin sa Abubakar? Di, sir, kasi ang kasi ng MILF, sir, hindi kagaya ng sa sundalo. Kung baga sa after may promotion, ganyan. Ba, sa kanya-kanyang kaya nga pambili ng baril, pambili ng ganon din kanya-kanyang na rin. Pero yung gaya ng tanong mo na kung baka magle-lever up, naka-focus lang po ako doon sa nakikibaka lang po. Yun lang. So yun talaga rin yung mundong-mundo mo, tuloy-tuloy lang. Opo, sir. O, ganun lang. Kaya nung pumutok yung Abu Sayyaf, sir, nung 2001, after Lamitan Siege, naipit yung mga Abu Sayyaf dyan sa sinangkapan. Ako yung nag-volunteer na para iligtas sila. Sige. Ito yung next episode ni Barangay Chairman NJ. Yung next episode niya yung paano siya nag-Abu Sayyaf.